Amen. Salamat sa mahalagang pagkakataon binigay sa atin ng Panginoon to be able to sing, to pray, and to worship Him. Ang ating pong talata sa hapong ito ay matatagpuan sa Matthew 21. Now, ang section na ito in Matthew 21:18 to 27. Matthew 21:18 to 27 ay pwede nating hatiin sa tatlong bahagi. First of all is the withering of the fig tree from verses 18 to 19. And then secondly, the important lesson Jesus wants to teach from verses 20 to 21. And thirdly, Jesus' authority questioned from verses 23 to 27. So we've entitled this as Unfruitfulness, Faith, and Challenge. Unfruitfulness, Faith, and Challenge. May the Lord bless us during our time of study. Let us pray. Almighty Father, maraming salamat for the opportunity to worship You. Salamat po sapagkat patuloy kayong kumikilos sa aming mga buhay. At lahat ng ito ay sa inyo namin pinagpapasalamat, pinagpupuri sapagkat kayo ang dakila naming Diyos. And so we pray that you, as you've listened to the prayers of your people, kaya hindi po maging malugod kayo, nakatagpuin kami sa panahon ng aming maikling pag-aaral ngayon upang tunay na maunawaan namin ang mensahe ng inyong mga salita. Pagpalaan niyo po kami at guide my tongue as I speak your words, and be thou glorified, be thou the center of our worship. For in the Lord Jesus' name we pray. Amen. Basahin natin ang unang part as we read verses 18 to 19 and down the line. Simula pa sa verse 18. Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, "Let no fruit grow on you ever again." Immediately the fig tree withered away. Now, makikita natin ang isang kakaibang pagkilos ng Panginoon sa isang puno. And bago ito, makikita nyo, nagutom daw ang Panginoon. And that is a showing of the Lord's humanity. Diba? Pero, kung binabasa natin yung talata at nag-iisip din tayo, makikita natin, may mga nagtatanong marahil, bakit nagutom agad ang Panginoon ay sinasabi dyan, umaga pa lang. Diba? It was still morning time. Paano nangyaring gutom agad siya? And that is a legitimate question. Kasi sabi doon, now in the morning as he returned to the city, he was hungry. So syempre, may mga ilang nag-speculate at si Spurgeon, isa sa kanyang inisip, marahil daw maagang gumising ang Panginoong Jesucristo at madalas naman niyang ginagawa yan at wala na siyang panahon para kumain. Gumising siya ng maaga para manalangin sa kanyang ama. So, kapag nangyayari sa atin yun, what a great time when you can spend more time with the Lord, even at the expense of food. Diba? Sapagkat ibig sabihin, that shows where our heart really is. Of course, hindi siya nakasulat, so it is still speculation, but I think that's a great possibility. Pero ang tingin dito ni G. Campbell Morgan, nung sinabi niya patungkol sa passage na to, sabi niya, he was perfectly human and therefore physically hungry, for hunger is a sign of health. So, totoo naman yan, di ba? Kapag ikaw nagugutom, that means you're still human. So, natural lang magutom at kumain. Basta tama lang. Okay. So, ano nangyari? Nagutom ang Panginoon at sabi doon, verse 19, and seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, "Let no fruit grow on you ever again." Immediately the fig tree withered away. Now, nung binabasa ko to, siguro may mga tao mag-iisip, hindi ba napakabilis ng Panginoong Jesucristo magdesisyon? Nagutom siya, wala siyang makitang bunga, bigla agad niyang kinurse yung puno at para malanta. Parang napakabilis naman yata nun. Paano kung hindi pa talaga panahon para magbunga? Ang Panginoon ba nagpapakita ng kanyang impatience? Now, ito ay tinuturong ng iba
na ilan lamang sa kakaunti na ginawa ng Panginoon na pagsira na may kakibat na himala or destructive miracle. Kadalasan, pag tinitingnan natin ang gawa ng Panginoon, nagmiministeryo siya sa mga tao. And so, kapag may mga may sakit, kapag may mga inilayan ng masamang spirito, kapag may pangangailangan ng mga tao, andun siya to minister, to help people. Okay? Pero may ilang pagkakataon, kumilos siya para may masira. At isa na nga ito doon. Ang isa pang example, kung natatandaan nyo, nung dinil ng Panginoon yung gathering demoniac, para nung pinaalis niya ang masamang spirito sa isang tao, pinapunta niya sa maraming mga baboy. At anong nangyari sa mga baboy, nagtatakbo at nalunod. So, dalawa lamang to sa halimbawa. Pero, one thing we can be sure, nung ginawa ng Panginoon ito, hindi ito involved sa tao. Okay? Yung pinag-aaralan natin patungkol sa puno, yung nakita natin about the pigs, hayop naman yon. At para ipakita lang sa mga tao, ano ba talaga ang mahalaga? Tandaan nyo, tinanggihan siya ng mga tao doon, pinaalis siya sa lugar na iyon. So, walang involved na tao dito sa pag-curse sa isang puno. Pero ang tanong, bakit ba sinumpa ng Panginoon at pinatuyo niya ang punong ito? This is a fig tree. Sa Tagalog, tawag natin puno ng igos. Now, ang description daw ng puno ng igos or fig tree, kadalasan kapag nagbubunga ito, nauuna, may mga dahon na siya. So, halos magkasabay yun. Magkasunod yun. May dahon, meron na agad mga bunga. Bibihira yung pagkakataon na hiwalay. At sabi nga, may mga pagkakataon pa, nauuna pa yung dahon and then, ayan na yung bunga. So, kumbaga, it was expected by people, uy, marami na siyang dahon, may bunga na yan. Para bang ang dating, it was a false advertisement o maling pagpapakita na marami ka ng dahon, wala ka pang bunga. Now again, hindi gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na basta-basta lang o walang dahilan. Ang puno ay naglalarawan sa bansang Israel. Tandaan nyo, minsan, ikino-compare ang Israel sa vine, yung baging. Minsan, kino-compare sila sa olive tree. This time, kinompare sila sa isang fig tree. Puro panglabas, pero walang kabanalan sa pangloob. Yun ang larawan ng bansa. Now, just to illustrate, pag ginamit sa Bible ang ganitong tagpo, ang isang maliwanag dyan, Isaiah 5:7, ginamit yung vineyard. Maliwanag, no? Isaiah 5:7, "For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant. And he looked for judgments, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry." Maliwanag na maliwanag, ang puno ng ubas or the vine is the house of Israel. And so, in this case, same analogy. At fitting daw, tamang-tama yung analogy of the fig tree para sa Israel kasi itong fig tree supposed to be nagbubunga siya sa tamang panahon. Marami na siyang dahon. Kabaliktaran ang nangyari sa pagkakataong ito. Okay? Isang parable pa na binabanggit, Luke 13:6, to connect this. Jesus gave this parable ilang weeks bago ang pagkakataong ito. At ano ang kanya parable na binigay? Sabi sa Luke 13:6, "He also spoke this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none." So may isang tagapag-alaga ng puno ng igos, naghanap na siya ng bunga, wala siyang matagpuan. At sa kwento, kung babasahin niyo, sabi niya, 3 taon na binigyan ko ng pagkakataon ng punong ito, walang bunga. Kausap niya yung tagapag-alaga. Ang pakiusap sa kanya, bigyan pa po natin ng panahon. Pag wala pa rin, tsaka nyo naputulin. Ganun ang bansang Israel. So, the Lord would use that para ipakita ang kalagayan ng bansa.
And how tragic it is kapag ang buong bayan o marami sa buong bansa ay malayo na sa Diyos. Sana mas marami lumalapit sa Diyos, hindi ba? Okay? Now, ang parallel passage nito ng ating text sa Matthew 21 ay sa Mark 11. At pag tinignan nyo ang Mark 11, 12, and 13, may mga ilang detalye na dinagdag na wala sa Matthew. Babasahin ko po, Mark 11, 12, and 13. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry, and seeing from afar a fig tree having leaves. So malayo pa lang, nakikita na niya yung punong ito, maraming dahon. He went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Ibig lang sabihin, nung sinabing it was not season for figs, baka kasi isipin natin, hindi pa naman pala panahon ng tagbunga ba't maghanap ng bunga? Hindi ganun. Panahon na ng tagbunga, pero hindi pa panahon para anihin o kunin. So expectedly, kung hindi pa naaani ang bunga, andun pa sa puno. Pero wala ngang bunga na nakita ang Panginoon. Kaya maiintindihan niya bakit niya kinurse ang puno. Again, this was a warning from the Lord Jesus Christ of the coming judgment to unfruitful Israel. Yung action ginawa niya was an action parable. Hindi siya nagbigay ng kwento, ginawa niya mismo. At ito ay para ipakita na ito ang magaganap sa bansang Israel. At makikita natin, ayaw ng Diyos sa mga tao na puro panglabas ang kabanalan pero walang bunga sa buhay, lalo na patungkol sa kanilang relasyon sa Diyos. Yun ang isang bagay na hindi tatanggapin ng Diyos sapagkat kilala niya ang puso ng tao. Sabi ni Richard France, the story is clear and simple and its point obvious that what counts is not promise but performance. Hindi ko mo nangako ka, ayos na. Sabi nila, di ba, karamihan sa kasaysayan ng Israel, basta kami sa Diyos. Pero walang pagsasabuhay. Ito yung kasabihan natin usually, it's easier said than done. Madaling sabihin, mahirap gawin, and that's the Christian life. Kung dumating tayo sa point na sinasabi na madali lang maging Kristiyano, you don't know what it means to be a Christian. Maraming pagsubok na darating, itetest ang ating pananampalataya, lalo na sa mga panahon na makikita ba talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin at ang kanyang mga pagbabagong ginawa. Maraming pagsubok. Okay? So if you have been a Christian for some time, alam nyo ang ibig sabihin yan. Ang mga nagsasabing madaling maging Kristiyano, maybe they have not learned to truly live for God. Sapagkat kailangan mong dumepende sa Diyos at all times. Hindi sa sarili. Now, yun nga ang challenge. Huwag tayong makontento with the outward show, pero walang fruits of salvation. Familiar sa atin, Ephesians 2:89, kahit sino siguro makakapag-quote, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, lest any man should boast. Alam natin yan by heart. So, salamat sa Diyos, ang kaligtasan, hindi sa gawa, ito ay kaloob niya sa pamamagitan ng pananampalataya. So, no one can boast, ang dami kong ginawa para sa Diyos, kaya niya ako tinanggap No one is like that. But the point is, after salvation, what happens? Alam niyo yung verse 10. Diba? For we are His workmanship. Yung salitang workmanship, tayong masterpiece. Diba? Created in Christ Jesus unto good works. Yun Hindi pala sapat ang isang tao na maging Kristiyano and then live as he would or she would please. We were saved to show good works. Yun yung good fruits na walang-wala sa karamihan sa bansang Israel. Huwag naman tayong ganong Kristiyano. Mahirap kapag sasabihin ng iba, puro ka lang sabi, hindi naman nakikita sa buhay. Again, more is caught than taught,
Sinasabi nga nila, mas maraming nakikita, nakukuha sa ating aksyon kaysa sa mga sinasabi natin. Those two must go together. So, yun ang dahilan ba't kinurse ng Panginoon ng fig tree. Because of the condition of the nation Israel. Gagamitin ng Panginoon ang bagay na ito para magturo ng napakahalagang leksyon. And that's the second part. Jesus teaches an important lesson from verses 20 to 22. Ano nangyari pagkatapos nun? Sabi sa verse 20, "And when the disciples saw it, they marveled, saying, 'How did the fig tree wither away so soon?' So Jesus answered and said to them, 'Verily,'" sa King James ang ginagamit ko. So, sabi dito, "Surely I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done." Now again, magandang kino-compare natin ang parallel passages so we can get more insights. Doon sa binanggit natin sa account ni Mark, ang sinasabi sa Mark 11:20 to 21, kinabukasan pa nakita ng mga disciples na natuyo. Sabi doon, Mark 11:20 and 21, "Now in the morning," tandaan nyo, umaga nangyari yun. "So in the morning, the following morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, 'Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away.'" Mangang-manga sila. It was a miracle. Yung bilis nun, hindi nila inaakala na then and there, matutuyo agad. At sabi doon, talagang walang buhay. Dried up from the roots. Alam niyo naman, kung kayo ay nag-aalaga ng mga tanim, pag yung ugat ang nawala, wala na. Doon ang buhay. Doon nagsimula. Hanggang doon, wala na. Tuyong-tuyo na. Kaya sila nagulat. It was actually a miracle. So, anong gagawin ng Panginoon? He would use this incident to teach a very, very important lesson, not just for them, but for us now studying this passage. Sabi sa 21, ano yung lesson? "So Jesus answered and said to them, 'Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done.'" Definitely, gumagamit ang Panginoon ng figure of speech called hyperbole. Alam niyo naman ang hyperbole. It is a figure of speech that exaggerates. Gumagamit ng exaggeration para mas magulat ang mga tao, para may effect. Sapagkat ano naman ang epekto kung literal na mapapaalis mo yung bundok? Diba? God can do that, but why would He? Kaya sinasabing it's a hyperbole kasi ginagamit din ito in other passages. Si Paul, ginamit niya sa 1 Corinthians 13:2 about the love chapter. Diba? Sabi niya, "And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing." So it was a natural hyperbole or figure of speech for them. Ibig sabihin lang, tinutukoy ng Panginoon yung mga pinakamabigat na bagay na pwedeng gawin. Maaring pinakamabigat na pagsubok. Maaring pinakamabigat na sitwasyon. Yung halos imposible na. You can call that as removing mountains. May balakid ka at parang there's no way na pagtatagumpayan ko to maliban na lang sa pagkilos ng Diyos. That can be your mountain, but God can remove that. So it's speaking of something that is almost impossible without the grace of God. Something difficult. At marahil, dahil nga mangyayari sa mga disciples, hindi malayo na tinutukoy ng Panginoon yung kanilang pagdadaan ng sobrang hirap and persecution dahil ipapangaral nilang ebanghelyo.
Hindi pa nila alam yun, but they will lay down their lives. Pero mapagtatagumpayan nila. Just like in Hebrews 11, the heroes of faith. So, ano man ang dumating sa atin, kapag tayo natutong magtiwala sa Panginoon, hindi natin pwedeng sabing wala ng pag-asa. There is always hope in God. Nung sinabi ng Panginoon, if you have faith and do not doubt, ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba, kailangan talaga sobrang lakas ng pananampalataya mo? Walang inch or iota of doubt? Dapat bang ganon? Kaya ba natin yun? Di ba, may mga nagsasabi, hindi ka gumagaling kasi mahina pananampalataya mo eh. Nilinaw ng Panginoon. Again, sa ating parallel passage in Mark 11:22, so Jesus answered and said to them, have faith in God. Faith in itself is not enough. You don't have faith in faith. You must have faith in God. Sapagkat ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi naman yung lakas ng pananampalataya mo. O ng pananampalataya. Kahit nga daw maliit ang pananampalataya, just like a mustard seed. Pero kung totoong sa Diyos ka nagtitiwala, pwede pa rin maganap yung kalooban ng Diyos na hindi mo inaasahan. Di ba ginamit din ng Panginoon yon as an illustration? It is really who God is for us. Kaya nga alam din natin yung kasabihan. We know the meaning when we say prayers can move mountains or prayers can change things. What we're actually saying is prayers to God can actually move the mountains. It is God, not the prayer itself. Dapat maliwanag sa atin yon. And remember, sino ba kausap ng Panginoon dito? Yung kanyang mga disciples. He was not speaking to the crowd who were mostly unbelieving. Ang kausap niya ang kanyang mga disciples at dun magkakaroon ng sense what prayer really is when we are true believers in the Lord. Wala namang saysayang panalangin kung hindi ka naman talaga naniniwala sa Diyos eh. Di ba? Kaya pag kinonect natin, Matthew 21:22, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. That was an encouragement to them. That is an encouragement to us. Now, lest you think, basta ako may pananampalataya sa Diyos, everything is possible. Alam natin, kasama dyan, ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba? Because if you're asking something, malakas ang pananampalataya mo, siguro baka positive thinking na lang yan eh. Pero you're not sure if that is the will of God, ingat. Alamin mo muna, kalooban ba ng Panginoon? Or, if you're not sure, pero wala namang masama sa hinihiling mo, why not? Alam ng Diyos eh. Di ba? Alam natin ang sinasabi sa 1 John 5:14 and 15. Palaging magkaakibat yan eh. Di ba? Anong sabi doon? 1 John 5:14 and 15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kalooban ng Diyos, humihiling tayo ayon sa kanyang kalooban, pinapakinggan tayo ng Diyos. Again, yung question, hindi ba tayo pinapakinggan ng Diyos pag hindi niya sinagot ang panalangin? Of course He does. Pero kita nyo naman, ang ibig sabihin nung He hears us, He listens and He would answer. Kaya ang sabi, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Kapag kalooban ng Diyos, nakikinig ang Diyos, and by faith, we give it to God, He's the one who will work. Hindi na tayo. Siya ang magbibigay ng katuloy. Sana bigyan tayo ng ganung pananampalataya ng Diyos who will we would actually embrace God and His Word and claim even if it seems impossible in the sight of men. Dami na nating nakitang examples sa Bible and maybe sa ating sariling buhay, hopefully. God is able to work. Sabi ni Matthew Poole, nothing is too big for true faith to obtain. But that faith must have a promise to lean upon. Again, kung may pangako ka mula sa Diyos sa kanyang mga salita, then, pwedeng ipagkaloob ng Panginoon.
Now, dun papasok yung kahalagaan ng malalim na pagkakilala sa Diyos. Because if we're not growing in our knowledge of the Lord Jesus Christ, hindi tayo nagiging intimate sa ating Panginoon, how can you even begin to ask God for great things? Di ba? Hindi because hindi mo naman alam ang kanyang kalooban at hindi ka confident sa kayang gawin ng Diyos. Kailangan lumalalim tayo sa totoong pagkakilala sa Diyos at sa kanyang kalooban. Magandang sinabi ni F.B. Meyer. Sabi niya, we can only believe for a thing when we are in such union with God that His thought and purpose can freely flow into us, suggesting what we should pray for and leading us to that point in which there is a perfect sympathy and understanding between us and the divine mind. Kapag tayo yung ganun kalapit sa Diyos at ang relasyon natin, parang nung sinabi ng Panginoon, kaya kakaiba yung relasyon ni Moses sa Panginoon Kung paano daw yung kaibigan nakikipag-usap sa kaibigan, napakalapit. Diba? Much more now, since we have the Holy Spirit, we have the full Word of God, pwede na ma-develop yung ating relasyon sa Panginoon. Sabi niya, faith is always the product of such a frame as this. End of quote. Totoo, di ba? Ganun ang totoong pananampalataya kapag may tunay kang pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang mga salita, you can learn to pray and ask in faith. Paglalimin pa tayo ng Diyos, huwag tayong makontento sa maliit na pananampalataya. Dahil maliit ang pagkakilala natin sa Diyos. Palalimin tayo ng Diyos. So, ginamit ng Panginoon ng illustration na iyon to challenge them and hopefully to challenge us. Pero hindi doon nagtapos. Sa pangatlong bahagi natin, Jesus' authority was questioned. Sa verses 23 to 27, anong nangyari? Now, when he came into the temple, the chief priests and the elders of the people confronted him as he was teaching and said, by what authority are you doing these things? And who gave you this authority? Kaya naman yung mga religious leaders, di ba? Talagang hinahamon ng Panginoon. Now, for context, kailangan maintindihan natin, nung nakarang araw lang, ang ginawa ng Panginoon, pinagtataboy niya yung mga money changers at yung mga merchants sa temple. Alam niyo yun, di ba? Pinag-aralan din natin yan. Napakalapit ng pagkakataong yun. And so, nasa isip pa ng mga religious leaders, ba't mo gagawin yan? Hindi ba kami ang may karapatan? They thought they were the authority. So, they were challenging the Lord Jesus Christ. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin ang mga bagay na yan? Pero one thing, notice nyo dito, yung tapang ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Pagkatapos niyang gawin yan sa temple, bumalik siya. Hindi siya natakot harapin ang mga taong ito. At nagturo pa siya sa mga tao. Kaya nga siya kino-question niya. Ibig sabihin, as he was doing the Father's will, hindi alintana ng Panginoon yung panganib na nasa kanya, yung haharapin niya. He was just there to do what God wants. Now, ang galing ng Panginoon, bakit? Hindi niya diretsang sinagot ang tanong nila. Nagbigay siya ng panibagong tanong. Ang sabi sa 24, at dito sila medyo matutuliro. Sabi sa 24, but Jesus answered and said to them, I also will ask you one thing, which if you will tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. Ano ang tanong ng Panginoon sa kanila? Sa kanila. The baptism of John, where was it from? From heaven or from men? Kung tayong tatanungin, mahirap ba yung tanong, madali? What do you think? Kung sa atin tinanong yan ngayon, mahirap, madali? Napakadaling tanong. Lalo na kung honest ka. Ang problema ng mga taong ito, naging mahirap sa kanila, hindi kasi sila makapag-decide. And they don't want to make a decision. Lalo na pag ang Panginoon na nagtanong, imposibleng hindi mo pag-isipan at hindi pwedeng hindi mo harapin. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, yung hindi para sa Kanya, kalaban niya.
Pag sinabi mong ayokong sumagot, para mo na rin sinabing ayaw mo sa Kanya. At yun na nangyari. Naging mahirap sa kanila at makikita natin ng wisdom ng Panginoon. Bakit? Kung masasagot nila yung tanong, masasagot na rin nila yung sarili nilang tanong saan nanggaling ang Kanyang authority. Okay, John the Baptist pala pinag-uusapan hindi na nila masagot. Paano pa nila sasagutin yung patungkol sa Kanya? Ito nangyari, sabi doon, and they reason among themselves saying, if we say from heaven, He will say to us, why then did you not believe Him? But if we say from men, we fear the multitude, for all count John as a prophet. So they answered Jesus and said, we do not know. Talaga bang di nila alam? Nagmamaang-maangan. They were in a quandary. Nasa isa silang napakahirap na sitwasyon. Bakit? Hindi nila alam saan ilalagay ang sarili nila. Bakit? Ayaw nilang sabihin na galing siya sa Diyos. Kitang-kita naman sa paano ni-raise up ng Diyos itong si John the Baptist. Paano siya ginamit even in a short time. Nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Ayaw nilang sabihin simply because babalik sa kanila ang tanong. Diba? Alam nyo pala bakit kinakalaban nyo siya, hindi nyo tinanggap yung Kanyang mensahe. At babalik yun, lalo na pagdating sa Panginoong Kristo na ipinreach ni John, the Lamb of God that takes away the sin of the world. And the other side, natatakot kasi sila, syempre, na kinikilala kasi ng mga tao. Actually, dun sila mas takot. Dahil kinikilala ng mga tao, He was a prophet of God. Pag sinabi nilang, tao lang siya, galing lang sa tao yan, walang ibang tumawag, hindi ang Diyos, magagalit sa kanila ng tao, at mas dun sila na tao. And that's the danger when we become men pleasers instead of pleasers of God. Di ba sinabi rin ni Paul yan? Habang sinasabi niya sa Galatian church, habang sinasabi ko ba ito sa inyo, pag hindi ko to sinabi, ano ako? Pleaser of man? Hindi na ako servant of Christ. Mamimili tayo, no? Kadalasan kasi, yung gusto ng crowd, hindi naman ng tao, lalo ng mga Christians, pero in general, yung crowd, yung mga unbelievers lalo, ay taliwa sa gusto ng Diyos. Again, because they don't have the Spirit of God. At itong marahil ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon. May alam ka, ayaw mong harapin yung alam mo. Ayaw nila mag-decide. And so, nagmaang-maangan. We don't know, kahit na may alam sila. So, sabi ng Panginoon, He said to them, neither will I tell you by what authority I do these things. Wala namang saysay. Pag ang mga taong kausap mo ganito, kahit anong paliwanag mo, pakita mo pa sa Bible, magsabi ka pa ng mga kaimahimalang mga bagay, kung hindi maniniwala, talagang hindi maniniwala, ang daming dahilan. Pero sa maraming bagay, naniniwala. Makabasa lang ng konti sa social media, hindi naman chinecheck, naniniwala. Pero pagdating sa Diyos, sa salita ng Diyos, ayaw maniwala. Saan mo ilalagay ang taong ganon? Kaya hindi na kailangang ipaliwanag ng Panginoon. At yun din ang dahilan ba't maraming tao hindi na nararanasan ang Diyos sa buhay nila. Marami nang pinakita ang Diyos, marami nang ginawa ang Diyos, ayaw pa rin. Ano bang gusto nyong gawin? Wala nang natitira para sa kanila, kundi ang paghatol ng Diyos. Ang sabi ni G. Campbell Morgan, they could not say of men, for they were cowards. They would not say of heaven, for they were hypocrites. Diba? Takot kasi sila, ayaw nilang masaling ang iba, ayaw nilang manindigan. Pero dahil nga sila'y mapagpapaimbabaw, diba? Fake. Nagpe-pretend. Hindi naman din nila masabing galing sa Diyos sa langit. You know, may nagsabi, di ba? Pag ikaw, wala kang pinanindigan, mahuhulog ka sa lahat ng bagay, kahit ano na lang yan. Either you believe in God, or you don't. There's no middle ground. But you know, we can end on a positive note.
Sa kanila, yun ang paghatol ng Diyos. Ayaw nilang maniwala. Sa dami na ng ginawa ng Panginoon, sa dami na ng pinakita, dami na ng sinabi ng Panginoon. But for those who truly want to learn from God, and to be used of God, and to be taught of God, maraming pwedeng gawin ng Diyos. Ang naalala ko diyang passage, yung paalala ni David sa anak niyang si Solomon bago maging hari. 1 Chronicles 28:9. Anong reminder ni David as we end this with this passage? 1 Chronicles 28:9. Sabi niya, "As for you, my son Solomon, know the God of your father." May mas hihigit pa ba dun sa totoong pagkakilala sa Diyos? Wala na eh. Kaya kung merong pwedeng ipamana ang magulang sa anak, yun yung pananampalataya sa Diyos more than anything else. Kaya yung pananampalataya na ipapasa yan sa iba eh. Hindi nga sa ating galing, bigay ng Diyos, pero na ituturo yan sa iba so that hopefully sila rin kilusin ng Diyos. Tingnan nyo, know the God of your father. Yung bang mas nakababatang generation sa atin, na ituturo ba natin sa kanila ang mga bagay na tinuro sa atin ng Diyos? And do we even care? Yun ang gustong huling habilin ni David sa kanyang anak. Sabi niya, know the God of your father and serve Him with a perfect heart. King James, dito, loyal heart and with a willing mind. Kung totoong makikilala mo siya, edi sana ibigay mo na lahat. At dyan nga daw, talo, minsan ng mga unbelievers, ang mga Christian, pagdating sa dedikasyon. Ang mga unbelievers na walang pagkakilala sa Diyos, pag nagbigay ng kanilang sarili, buhos. Diba? Remember Saul? Bago niya makilala ang Panginoon to become Paul, talaga namang binigay niya lahat, kahit pumatay ng Kristiyano. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, mas lalo kahit buhay na niya kapalit. How many Christians are like that? Nung unbelievers tayo, sige, sa mundo. Pero nung naging Christian, gaano na yung para sa Diyos o sa mundo pa rin? Serve Him with a loyal heart and with a willing mind. Hindi yung pilit. Talaga naman buong puso, buong isip, gusto mo talaga. Masaya ka sa Diyos. Hindi yung susundutin mo pa every time. Alam mong may ginagawa ang Diyos and you want to serve this great God. Why? For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. Dahil walang lingid sa Diyos, kitang-kita niya eh. Bago pa natin isipin, bago pa natin gawin, kahit tayo na lang ang nag-iisa, alam niya what's happening to us. At yun yung totoong kung sino tayo habang di tayo nakikita ng iba. And that's what you call as integrity. Kung ikaw yung the same person na ikaw, habang ikaw ay nag-iisa, at ikaw rin yung the same person kapag kasama ka na ng iba, that's what you call as integrity. That's what we should be. In the sight of God and in the sight of men. Pangako, if you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Alam naman natin, there are only two types of people in the world. Yung totoong umahanap sa Diyos ng buong buo at ang buhay nila talagang para sa Diyos at nakakaulayaw nila ang Panginoon. Nararanasan nila yung sarap na katagpuin ng Diyos. Yun yung sinasabi sa Psalm 91, "They that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Hindi nararanasan ng mga kahit nag-profess na Christians na malayo sa Diyos. Malamig ang puso sa Diyos. Na puro sa mga bagay na makamundo, hindi nila mararanasan. Pero masarap na maranasan yung intimacy with God. But again, there's a second group who would forsake God for just about anything. Magkaroon lang ng konting dahilan, ang Diyos agad ang wala sa buhay nila. Pero hindi pwedeng mahuli sa ibang bagay. Saan tayo doon, mga kapatid? Are we that person, kapag sinearch ng Diyos ang puso at isip natin, alam niya, talagang we are for Him.
Bagamat nangihina tayo, bumabagsak, and yet, babalik at babalik tayo sa Panginoon no matter what. Or hindi pa rin tayo sigurado para sa Panginoon. At gusto pa rin nating ma-enjoy yung life na malayo sa Kanya. You cannot do that. Sabi nga, di ba, you cannot sin successfully. Hindi ka pwede magtagumpay kung ikaw lalayo sa Diyos at magkakasama. Sana may pinaalala ang Panginoon as we dealt with this passage, hindi lang para sa kanila, but for us, even in our times. Let's pray. Almighty Father, maraming salamat sa kabutihan niyo sa amin because you are truly our great and wonderful God. You know the depths of our hearts and our minds and our whole being. Sa inyo kami humarap, Panginoon, more than to anyone, sapagkat napakadali for us to look good outside, to pretend that we are okay, and yet, ang aming puso ay malamig sa inyo at hindi na kayo ang pinaka-desire namin. And yet, kung kami ay totoong mga anak ninyo, huwag niyong hayaan na maging ganun ang aming buhay, just like the fig tree na natuyo sapagkat wala talagang bunga. Huwag niyong hayaan na maranasan namin ang paglayo sa inyo at maranasan namin ang aming buhay ay walang kahulugan dahil hindi kayo ang aming tunay na ultimate priority. But as your people, O Lord, gisingin niyo kami sa aming totoong kalagayan at panumbalikin niyo kami sa inyo so that anumang nalalabi pang bahagi ng aming buhay will truly learn to offer it to you, for you alone art worthy. To guide us and bless us sa aming pag-iwalay, and to you be alone the glory. In the Lord Jesus' name we pray. Salamat po, and God bless.